magaling. Palakpakan rin yung panatilihin na magandang kaugalian na pagpasok araw-araw. So, bawal umabsent. So, yan yung rule. So, ngayong hapon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan, magtatanong muna ako kung naalala niyo pa ba kung ano yung hindi nating lesson. So, someone who can still recall what was our last lesson? Georgette? Ang ating pong napag-aralan kahapon ay tungkol sa lipunang pang-ekonomiya. Okay, magaling. Lipunang pang-ekonomiya. Ano ba ang salitang ekonomiya? Ekonomiya. Ariel? Ang ekonomiya po ay nagkanay sa salitang oikos na ang ibig sabihin nito ay bahay at ang nomos naman ay mga hulugang pamamahala. Okay. Oikos, bahay, nomos, pamamahala. Palapakan natin sa sino naman ang makapagbibigay ng pangkalahatang opinyon sa salitang lipunan? Yes, Ivy? May namamahala at may pinamamahala. Okay, so para matawag na isang lipunan, dapat may namamahala at meron din pinamamahalaan. So ngayong hapon, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin tungkol sa lipunang pang-ekonomiya. At para magkaintindihan tayong lahat, ay may gagawin tayong isang gawain. So ngayong hapon ay magkakaroon kayo ng debate. So gusto niyo ba yung debate? Yes, Okay. Pero, bago tayo magsimula, ipakikilala ko muna sa inyo ang magiging hurado natin. So, ngayong hapon ay nandito at inimbitahan natin si Ma'am Erlyn Macarangala upang husgahan tayong lahat sa ating gagawing debate ngayong hapon. So, palakpakan natin sa ating ESC subject panel head. At nagagalak tayo na nandito siya ngayon. So, para magsimula, kailangan ko na 12 volunteers. Sino yung gusto sumali ng debate? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sige. So, lahat, punta dito sa harapan. Yung gusto dito, dito, yung gusto dito, dito. Basta dapat 6 lang ha. So, ilan na kayo dyan? 6. So, automatic na kung saan kayo ngayon, yan yung grupo ninyo. Ha? So, yan yung pangkat. Maliban sa kanila, kailangan ko rin ng 2 pang volunteers. Yung isa, sino yung gustong maging chairman? Sige, ikaw, Jasmine. Tapos, sino yung gusto maging timekeeper? Kailangan may timekeeper. Sige, Marahay. So, bubunot muna kayo kung saan panig kayo. Sa sang-ayon ba o sa hindi sang-ayon. So, kailangan ko na leader sila yung leader ng grupo. Bubunot. Okay. So, ano yung sa inyo? Sa grupo ninyo? So kayo dyan na nakikinig, talaga makinig lang kung saan panig kayo mamaya mas nakukonvince dahil later, siningin ko rin yung opinion ninyo tungkol sa debate na gagawin nila. So, ang topic ko, saan ayon? Kayo, yung di sang-ayon kayo. Ngayon na inyong bibigyan ng pahayag ay tulungan mo ako Miss Chairman, Chairwoman. Okay, so bibigay ko na ngayon yung panahon sa kanila. Palakpakan muna natin. Ngayong hapon, magkaroon tayo ng isang debate tungkol sa topikong ito. Ang lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Dito sa aking kanan ay sang-ayon. At dito naman sa aking kaliwa ay di sang-ayon. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang ipahayag nyo ang bawat opinion nyo tungkol sa ang lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay.
Lahat tayo ay ginawa ng Diyos na iba-iba, ngunit pantay-pantay. Walang nakalalamang na isa. Hindi yaman, estado sa buhay, posisyon, kaanyuan o kasarian ang basihan sa pagtatamasa ng ating mga karapatan. Magkakaiba man, hindi ito nangangahulugan na tayo ng isa ay nakalalamang kaysa sa isa. Sabi nga ng Romans 2:11, sa Diyos ay walang nakahihigit na isa. Kaya ang aming pangkat ay naniniwala na ang lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Meron ba ba? Yun lang. Gusto naman tayo sa disang-ayon. Kami po ay naniniwala ang lahat ng tao ay hindi pantay-pantay sapagkat hindi tingnan natin ang ating kapaligiran. Mayroong mga taong may hirap at mayroon din mga taong may yaman. Pero yung mga ibang tao na namatay na dahil sa gutom. Pero din naman ibang maswerte sa buhay, pero din naman ibang hindi siniswerte sa buhay. At saka, pero din naman mga tao masyadong gifted at yung iba ay hindi. Kung titignan natin sa paaralan, may mga taong nag-i-excel at meron din mga taong hindi nag-i-excel. So, meron na ba kayo? Di ba yung sabi niyo kanina na iligha tayo ng Panginoon? Sabi niyo ito, pantay ito. Pero ang tanong ko po, ang mga tao po ba ay ginawa ng Panginoon, inahaga ng mga tao ang Panginoon at ng mga tao ang Panginoon? Yan ang hindi ako sangayon ng pantay ng lahat. Sabi nga ng Panginoon, mahal niya tayo. Pero itong tanong ko, Tama na. Ngayon naman, bibigyan ko kayo ng 30 minutes na siguro. 20 seconds, sorry. Pagkakataon upang questioning ang bawat pahayag ng magkabilang panig. Unahin natin ang disang-ayon. Okay? Bakit nasabi na lahat ng tayo pantay-pantay sa mundo? Eh, meron ba naman mga mayayaman, mahihirap, at ang iba naman mas pinaprioritize silang iba? At diba, sabi ninyo pantay-pantay tayo lahat dahil sa Panginoon. Bumabasa ko ng libro sa Revelation na ang mga taong maliligtas lamang ay may maniniwala sa Kanya at yung mga makasalanan hindi maliligtas. Doon pa lang sa puntong yun, hindi natatay ang lahat ng tao kasi ay liligtas lang ay yung mga taong naniniwala sa Kanya. Okay, dito naman. tama yung sinabi mo na merong mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon o wala silang tiwala sa Panginoon, pero di ba binigyan tayo ng Panginoon ng kanya mga mabubuting mga biyaya. Meron tayong hope o pag-asa na maging mabuting tao at naniniwala ang Panginoon sa atin na pwede ba tayong magbago. At doon naman sa sinabi ni Francine kanina na Okay, tama na. okay. So yung sinabi ni RJ kanina na lahat ng tao may pag-asa. Ang tanong, bakit yung mga tao nagpapakamatay dahil wala silang pag-asa? Eh kung hindi nila, kaya wala na silang pag-asa, yung iba. Yung mga tao na nagpapakamatay, kasi nga, ang sabi nila na wala na silang pag-asa, wala na ganyan, wala na ganito. So diba, oo nga, meron nga tayong kanya-kanya mga talento. Pero ang tanong, ginagamit na natin, iba hindi. Ginagamit na natin sa mga sa kanya, iba hindi. Hindi mo kasi masabing pantay tayo lahat dahil sa, kung ibabasa natin sa libro pa lang, sa Bible, hindi tayo pantay. Okay, tama na. Dito naman tayo sa sang-ayon. Sabi niyo kanina na ang iba ay nagpapakamatay dahil nga wala na silang pag-asa. Ang kulang kasi sa kanila, hindi sila nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya lahat ng tao nabibigyan ng pag-asa. Ang problema lang, hindi nila nakikita ang pag-asa. Yan ang problema ng mga tao. Kaya wala sila ng pag-asa.
pero lahat nabibigyan ng pag-asa para mabuhay. O, di ba yung sinabi mo? Ang problema, lahat ba kinakalitan ba nila yung pag-asa na sinasabi mo? Hindi ba, hindi? At yung sinabi nyo na sa mata ng Diyos, lahat ng tao ayon sa Roma. Bakit, di ba, Mike, doon rin sa Biblia, mas pinapanigan ang Panginoon ang Israelita. So, yung sakay sa mga kilig. Di ba, sabi rin sa Bible na ang mga tao lang ang maliligtas na talaga na yung mga niniwala at mga na humingi na patawad sa kanya. Paano yung ibang tao na hindi na humingi na patawad sa hindi rin sila maliligtas sa araw ng pagbalik ng kailang diba? Pero binigyan rin tayo. Pwedeng maniwala sa kanila. Binigyan tayo ng panahon para magbago. Pero yan nga, kasi hindi nagbago ang iba. Yung iba, sinayang nila yung pagkakataon na binigay sa atin ng Panginoon na magbago. Kaya, kami ay naniniwala ng lahat ng tao sa Panginoon ng nakandinay. O, so, dun pa lang sinabi mo na Yung mga tao, yung mga panahon sila. may panahon, pero hindi nila ginamit yung panahon. So, yung ba, panay-tay, hindi ba hindi? May panahon nga sila, pero hindi nila ginamit. Yung paano yung iba na ginamit nila yung panahon? Hindi rin naman sila maisasalba ng Panginoon sa time na yun. Example, Panginoon, bukas, dahil yung panahon. Paano yung ibang tao na hindi pa na humingi ng patawad? Hingi pa na sila ng patawad, hindi pa na sila naligtas, diba? Doon pa lang may talaga pantay-pantay. Pero, So, what if magbigay kayo ng opinion tungkol sa lipunan? Pagkapantay-pantay natin ngayon sa lipunan. So, ano yung masasabi niyo doon? Ano yung nakikita ninyo sa bawat bata, sa mga tatanda, sa anuman sa lipunan? Sige, sang-ayon. Chairman, sino yung una para sa Dito na siguro sa sang-ayon. Sa ngayon kami nagpantay-pantay dahil nga sa isang lipunan, halimbawa sa isang, lalo na dito sa Pilipinas, di ba walang batas na nagsasabi na bawal dito tumira yung mahirap, bawal dito tumira yung mayaman, di ba? Sa isang lipunan, lahat tayo ay nakatira, mahirap man o mayaman. Paano yung mga nakatira sa subdivision? Di ba yung may mga pera lang nakatira sa mga subdivision? At pagkatapos, yung mga mahirap ay sa mga squatter lamang. Oh, tama yung sinasabi mo, merong mga mayayaman na tumira sa subdivision, tapos yung mga mahirap tumira sa mga squatters area. Pwede rin yun na magkapantay-pantay dahil kung magsikap lang yung mga mahirap na nandun sa squatters area, maaari rin silang magkapantay, maaari rin silang kung magkaroon ng subdivision. Ang iba naman pupursige talaga sila na maging katulad sa iba. Pero, ang iba naman kasi, hindi naman talaga sila hindi naman talaga sa binibiyayaan ng Panginoon. Kahit na umiyak pa sila ng dugo, hindi rin naman sila nabibigyan ng biyaya. hindi ako sangayon sa sinabi mo na hindi bibiyayaan ang mga tao ng Panginoon dahil lahat tayo ay mahal ng Panginoon kaya binibiyayaan tayo. Dagdag ko ba, may binibigyan tayo ng biyaya ng Diyos, pero ang problema natin, hindi tayo marunong magpasalamat. Exactly. O, diba? Sabi mo nga, hindi tayo marunong magpasalamat. E, paano yung mga iba na marunong magpasalamat? Hindi pa rin pantay-pantay kasi nga may marunong magpasalamat at saka may hindi marunong magpasalamat. Pero Hindi pa rin pantay, diba? Pero pantay naman din tayo dahil lahat naman tayo binibigyan ng biyaya. Hindi. Kasi yung iba, di ba, humingi sila ng pasalamat sa Panginoon. Pero ngayon, naging mayaman ba sila? Di ba hindi? Yung iba naman na hindi naman nagpapasalamat, nabibiyaan sila ngayon. Parang buhay na mayaman na sila masyado. Pero yung iba, yung mga mahirap, parati silang nananalangin sa Diyos na sana maging mabigyan sila ng blessings na tulad ng mga mayaman. Pero wala naman, di ba? Hindi pa rin patas, hindi pa rin Pero pantay. hindi pa naman tapos ang ngayon panahon. Pero Meron paano yung mga taong ngayon, di ba? Yung mga iba, yung mga matatanda, nagtatrabaho pa rin sila hanggang ngayon kasi wala silang may mapuputan, may kamatitiran. Kasi kailangan talaga nilang magtrabaho.
Samantalang yung mga sakim sa pera, di ba, mas lalong yumayaman kahit hindi sila marunong magpasalamat sa Panginoon. Paano nyo nasasabing pantay-pantay? Ang lahat ng tao sa mundo. At saka, hindi lang yan ha, sa school. Kung napapansin natin, may mga tao talaga nag-e-excel, meron din mga tao hindi. Kaya nga may section, di ba? Kasi nga yung section 1, kadalasan, mga malalino. Tapos sa section 2, hanggang sa last section, so hindi pa rin pantay. Pero hindi nyo ba napapansin na meron ding mga taga section 2 o ibang mga last section na naging section 1 na? Kaya nga, di ba, hindi rin pantay. Paano yung mga ibang last section na, yung mga per section na rin last section? Hanggang kadalawang hindi magkapareho, hindi rin siya magkapantay. At saka sa pagkikitungo. Pagkikitungo mo sa tao. Ipinanganak na tayo magkakaiba-iba. Diba sabi niyo, dahil may mayaman, may mahirap, may mga matalino, at meron din naman hindi. Ngunit, sa mata ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Yung panahon na hindi pa tayo nagkasala. Ngayon na nagkasala tayo, hindi na patas yung ano sa ng Panginoon, di ba? Kaya nga, di ba, nasabi sa Judgment Day na ang maliligtas na ay yung mga naniniwala sa Kanya at yung hindi, may iwan dito at mamamatay. Mamatay ito sa Pero tama natin. Pero binigyan tayo ng pagkakataon. Okay? Narinig natin ang mga opinion ng dalawang grupo. Babalik na natin ko sa ating grupo. Okay? So, palakpakan natin silang lahat. Pwede na kayo ngayong umupo. Sana ay magkakati na kayo lahat. Dahil kayo ay magkaklase pa rin. Okay? Muli, palakpakan natin sila. So, lahat may opinion tungkol sa kanilang pinapanigan. Ngayon naman, hihingi ako ng opinion galing sa mga nandyan sa upuan. Kung ano yung masasabi ninyo. Sang-ayon ba kayo? Hindi sang-ayon? May gusto ba kayo idagdag na nakalimutan nila dito sa harap na gusto nyo sanang sabihin? So, sabihin nyo na ngayon. Sino yung may gusto? Mariani. Sang-ayon ako na Okay, sang-ayon si Mariani. na lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Dahil ayon sa banal na kasulatan, ang tao ay pantay-pantay ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi lahat ng tao ay bibigyan niya ng buhay na walang kapalit. Mayaman ka man o mahirap, pantay pa rin ang pagtingin ng Panginoon sa atin. Okay, so yun yung opinion niya. Sino kayo may ibang gusto sabihin? Jenny Rose? Bumabalik ako sa pangkat ng isa tayo. Kung tutusin, lahat naman tayo ay pantay. Dahil magkaiba ang ating gusto sa buhay. At iba rin ang ating magkaiba rin ang ating lahi, kasarian, at paniniwala. Okay, so para sa kanya, magkaiba, kasi magkaiba ating lahi, paniniwala, kasarian. Sino ba yung gusto sabihin? Yes, April? Para sa akin, sangayon ako na lahat ng tao ay pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Kasi lahat tayo ay binigyan niya ng buhay na walang kapalit. Binigyan niya sa atin ang buhay na libre, hindi pinapabayad. Okay, so para sa iyo, libre yung buhay na binigay ng Diyos. So, kahit mayaman, kahit mahirap. Ano pa? Bantay rin po tayo sa pagdating ng kamatayan. Kasi kahit gaano ka kayaman, pag ikaw ay namatay, hindi mo pa rin madadala sa ligiran mo ang iyong kayamanan. Sige, magaling! Marvel? Kaya ako sangayon nga kasi katulad ng mga mayayaman at mahirap. Ang mayayaman ay pahalang sa mayayaman at ang mahirap ay pahalang sa mahirap. Yung mayaman, para sa'yo, yung mayaman pa rin yung mayaman. Kaya yung mahirap, mahirap. So, yung bahay na pang mayaman, mayaman na talaga. Yung bahay na pang mahirap, gano'n. Okay. Sige, Marini. Hindi tayo bantay mamahal. Dahil ang tao, dahil iba, ay ang tao, natin ang Okay, so para kay
Marining, hindi daw pantay lahat kasi may pinanganak na may kapansanan, may so ano yung masasabi mo doon? Sheena, sinabi niya na hindi pantay dahil may kapansanan yung iba. So, ayon ka ba dun sa sinabi niya o para sa'yo hindi? Okay? Hindi, ma'am, dahil ginawa tayong lahat ng Diyos. Ginawa tayong lahat ng Diyos. Kung may pansanan tayong iba, pero sa paningin ng Diyos, may pantay pa rin tayo. Okay, so kahit daw physically na may kapansanan, yung paningin ng Diyos sa atin, pareho pa rin. So, yes, Jumar? Ako po ma'am ay minsan ayaw na pantay ang tao dahil may iba naman ma'am ay nangailangan ng justisya. At may iba naman ma'am ay simple lang ma'am. Okay, so para sa kanya, pagdating sa hustisya, hindi rin pantay kasi merong iba na dahil sa mahirap gusto ba, yun ba yung gusto mong sabihin na dahil sa mahirap, so hindi nakakanta yung hustisya, meron naman mayaman na madali lang para sa kanyang hustisya. So ganun din yung opinion niya. So sino pa? Yung nagtataas ng kamay, yung mga debater natin, sige, baka may panghuling para tanig ninyo. Pantay-pantay tayo lahat dahil mahal tayo ng Panginoon at binigay niya sa atin ang buhay na walang kapalit at nagpakamatay siya sa cross para lang sa atin lahat dahil mahal niya tayo. Okay, para sa atin lahat. So yun yung para sa kanila. Walang exempted, lahat tayo. So mahirap man, mahirap. Thank you. Sino pa? Panguling Sabi nga nila, ma'am, na hindi natin madadala yung kayamanan natin. Pero alam niyo ba, may madadala tayo yung kasalanan natin. Eh, di ba yung mga walang kasalanan, yung mga believers, napupunta sa langit. Eh, yung mga makakasalanan, di ba, napupunta sa impyerno. Kaya, hindi talaga pantay kasi may makakasalanan at may hindi makakasalanan. Okay, so yun yung para sa kanila. Sige, palakpakan nyo ulit ang mga kanila. Ngayong hapon, blessed tayo kasi kasama natin yung kurado natin. At ngayon, ibibigay ko na sa kanya yung pagkakataon na ibigay yung hatol kung sino yung panalo, yung timba ng sang-ayon, o yung pangkatla ng di sang-ayon. So, ibigay muna natin yan ang pagkakataon kay Ma'am Ernie Pacaruzal. Magandang hapon sa lahat. Tayo ay maabot sa bawat isa na ako ay nagagalak bilang isa sa mga naging jurado ninyo sa hapon ito sa inyong pakikipag-debate tungkol sa salitang pantay-pantay. Now, nais kong maunawaan ang bawat isa ng sinasabing word o salita ng pantay-pantay dahil galing ito sa Panginoon. Ang sinakag-usapan natin, ito ay salita talaga na nagagaling sa Panginoon. Dahil pinina tayo ng Panginoon na pantay-pantay. At ano ba talaga ang ibig sabihin? Maaaring sa mata ng tao, mayroong mayaman, mahirap, may maganda at saka pangit. May mga taong nagkakaroon ng mataas na edukasyon, meron din mga taong naghihirap. Merong mga tao na sabihin na natin, natatamasa nila ang mga masasaganang mga material na bagay sa buhay. At meron din mga taong naghihirap. Batandaan natin ang sinasabing pagkakapantay-pantay. It is, kumbaga, nanggaling sa isang, nagsimula ito sa pag-ibig. Now, kung titingnan natin, binigyan lang tayo ng Panginoon, it's only our opportunity and a choice, yung pagpipili natin.